Sa adventure natin ito ay pupuntahan natin ang binansagang Boracay of the North at ito ang South Beach. Isa nga pala ito sa dream destination ko. Simula North Caloocan ay magmumotor tayo ng humigit 15 oras para mapuntahan ang bayan ng Ilocos Norte. Sa paglalakbay natin ito ay madadaanan natin ang ganito kagandang lugar. Grabe mga tol. Tingnan nyo naman yung paligid oh. Dadaanan din natin ang tulay na ito bago marating ang arko ng Ilocos Sur. At matutunghayan natin ang ganito kagandang bundok sa tabi ng dagat. Pati na ang bagong tulay na itinayo kahilera ng Old Quirino Bridge o ang Banawang Bridge na iconic structure dito sa Ilocos Sur. At ito ay tuluyang nasira ng Super Typhoon Egay. Tara, umpisahan na natin ang adventure na ito. Welcome to Pagod Pod! Ayan na! Alright, good evening guys. Bali may rides tayo ngayon uli. Ito yung pinakamalay-layong rides na mararanasan ko ngayon. Bali itong destination na to dream destination ko to ngayon kasi hindi ko pa napupuntahan tong lugar na to. Punta tayo ngayon sa Pagod Pod. Ayun, sa Patapat Bridge yung first day natin. 3 days tayo doon. Tapos punta tayo sa South Beach, sa Blue Lagoon. Ayun, yung mga magandang lugar pupuntahan natin. Ayun, bali ang first full tank natin ngayon naka 357 pesos lang tayo ngayon. Full tank na yung ADV natin. Tapos babaybay pa tayo ng yan 525 kilometers. Estimated time arrival natin doon mga 10 AM. Ayun, bali itutuloy ko na lang tong vlog na to guys pagka maliwanag na para mas ma-share ko sa inyo yung ganda ng lugar. Alright mga tol, time check tayo ngayon 4:15 AM. Bali nasa tayo Agola Union. Malayo pa sa katotohanan. Bali meron pa tayong 338 kilometers. 6 hours and 27 minutes pa ang babiyahin natin. Medyo madilim pa kaya hindi pa ako makapag-vlog na maayos. Nag time check lang tayo ngayon. Sinulit na namin itong na to. Ito kasi yung rides namin ni baby. Anniversary rides namin to. Kaya sulitin na namin. Subukan din namin itong ganito kalalayong lugar talaga na i-ride yan. Saka isa talaga to sa dream destination na gusto ko talaga mapuntahan. Yung Pagod Pod yan. Alright, good morning guys. Time check tayo ngayon 5:27 AM. Ayan, nag power nap lang ako saglit dito sa anong gasoline station yan, B? Centro Fuel. Ayan, wala sobrang antok na kaya nakakatulog na ako kanina sa biyahe. Bali meron pa tayong 296 kilometers na tatakbuhin. 5 hours and 41 minutes pa. Kaya medyo maliwanag-liwanag na tayo, makapag-vlog na tayo na maayos ito. Hirap din pala bumiyahe talaga ng ng halos wala kang tulog na pagka-out ko sa trabaho, diretso kami rat-rat ni baby papunta na rito sa Pagod Pod. Kaya yung kondisyon ng katawan mo, pagod ka, tas halo yung antok. Ayun. Pero kahit ganun, mabilis ang biyahe natin, Nabi. Sobrang bilis ang biyahe namin ni baby. Oo, yung halos yung Pangasinan, inaabot na namin ng magpa 5 hours Saglit na saglit lang. Kaya pala guys, pagka
magagawi kayo rito, La Union pa Ilocos Norte, yan tawag dito, kailangan nyo ng mga best. Eh, yung best namin ganito lang eh. Binili ko sa Shopee, wala akong best na pang motorcycle na ano eh. Ayun, kasi between 6 PM to 6 AM dapat nakabest ang mga riders dito, kahit mga nagbibisikleta, yung mga naka tricycle, naka-best sila. Ayan, ito yung ordinansa sa lugar nila, kaya sumunod na lang tayo para iwas aberya. Kaysa matikitan, di ba? Mura lang naman tong mga best na ganito. Ito, ano lang yata to, 38 pesos yung nabili ko sa Shopee. Pero kanina wala naman ako nakita, wala naman kaming checkpoint na nadaanan. Ayan, baka kung sakali lang, para iwas aberya na kayo kung sakali. Ayan, alright. Ganda na rito guys, grabe. Ito na yung ano eh, hinahanap natin pag ano eh, galing tayo sa pagod, sa antok, kakatulog na, tapos pag ngayon maliwanag na, ganito na makikita mo. Oh, grabe na dito guys, napakaganda oh. ano pala tayo, nandito na tayo sa ano, Balawan, La Union. Tama ba ano, pag-pronounce ko? Balawan, La Union. Ayan oh. Sarap. Bango ng ano eh, simoy na hangin sabi. Parang may nag-uuling eh, probinsyang probinsya eh. Ganda oh, yun oh. Sunrise. Dito sa kabandang ano, right side, sunrise mga tol. Maganda. Kanina pala mga tol, kala namin pangit na talaga panahon eh, sa part ng Pangasinan, Urdaneta. Inulan kami. Ilang beses kami huminto ni baby. Tinanggal ko pa tong GoPro ko kasi lakas na ulang kanina. Buti na lang, okay na yung panahon ngayon. Ang ganda ng ano oh. Welcome to ano, Bangar, home of the world famous blankets. Gawa ng mga ano, blankets dito mga tol. Hindi ko rin alam yan eh. Bangar o Bangar? Bangar no be. Hard ko ng ano to. Ano naman nakasulat? City of Province of La Union. Ang ganda na siguro yung ano, boundary ng La Union. Ganda ng bundok guys oh. Grabe oh. Ganda. Grabe. Ang ganda ng ano na to. Grabe, ano to? Anong bridge to? Ganda mga tol. Overtake tayo. Oh, grabe, ganda. Oh, sulit guys. Tagudinians, ayan na. Welcome Tagudinians. Uy, hindi na tayo B. Arc Ilocos Sur. First time ko madaan dito guys. Welcome to Ilocos Sur. Picture tayo B. Ganda, palipad tayo doon dito saglit. Welcome to Ilocos Sur. Yan o guys, so first time ko rito. Ang Ilocos Sur ay tinatag ng Espanyol na konquistador na si Juan de Salcedo noong 1572. Nabuo ito na maghiwalay ang Hilaga, Ilocos Norte ngayon, mula sa timog, Ilocos Sur. Noong panahong iyon, kasama rito ang mga bahagi ng Abra at ang itaas na kalahati ng kasalukuyang La Union, ang lungsod ng Vigan. Isang bahaging lungsod ng lalawigan ay ang kabisera ng probinsyang ito. Ganda ng view. Tingnan mo dito sa taas, napakaganda. Grabe, lalo na sa may bandang part dito sa may tulay na to. Bagamat kilala ang Ilocos Sur sa mayamang pamana nitong kultura,
Tahanan din ito ng ilan sa mga pinakamagagandang beach at kapanapanabik na mga aktibidad sa pakipagsapalaran sa Pilipinas. Mula sa surfing at snorkeling hanggang sa island hopping at waterfall chasing, ang nakamamanghang probinsyang ito ay walang kakulangan sa mga outdoor adventure. Right, diretso na ulit tayo sa destination natin mga tol. One bar na lang tayo, kailangan na natin ng gasolina B. One Ilocos Sur. Ganda rito guys. Alright mga tol, gas up ulit tayo ngayon. Full tank po, premium. Apo, full tank, premium. Alright mga tol, full tank na naman tayo. Simula kanina ron sa may Shell, sa may bypass, katabi nun yung Petron. Doon tayo kanina. Unang full tank natin nasa 357 ata. Ilalagay ko na sa description yung gastos natin sa gasolina. Tapos ngayon nasa 441 pesos. Dito na yan sa may kaya paglagpas ng medyo malayo na rin sa may arko ng Ilocos Sur. Medyo nalalakasan nga ako sa gas ng ADB, pero sulit naman yung comfortability ng komportable ka sa pagdadrive, pagmamaneho, dahil para nakakotse ka nga. Yan, tapos yung lakas naman ng makina niya, goods na mga tol. Hindi ka ganong pagod, hindi ka ganong laspag. Yan ang pinakabawi mo na lang doon. So mga tol, welcome to Santa Cruz. Ayan, sa Ilocos Sur. Barangay ba to? Ayan, mabuhay Santa Lucia. Ayan, Ilocos Sur. Santa Lucia na tayo mga tol. Malayo pa. 242 kilometers pa. Layo pa. Handa ako na mabuka rin, no? Alright mga tol, ano kaya simbahan to? Ganda na simbahan nila, laki Nasa Santa Lucia na tayo, Ilocos Sur Pero yung simbahan na tutanaw, ano kaya simbahan to? Ayun, ang laki Ayun yung simbahan, napakaganda Ito, ano ba to? Barangay Santa Lucia, Ilocos Sur. Parang vegan na. Ang simbahan nila ron, no? Ito, makaluma mga tol. Time check tayo ngayon, 6:56 AM. Ganda ng puno dito guys, puro puno ng mangga. Paligid. Wow, hataw yung tricycle, Ang daming bunga ng manggabi, Sa tabi ng daanan, puro mangga talaga, Sa mga mahilig ng mangga dyan, ayan, tambay kayo dito, dala na lang kayo ng bagoong. Saka kutsilyo yan, pambalat. Puro kalabaw, di ba Bina? Puro kalabaw yung mga mangga. Dami, ang haba nito guys, simbaladong kanina pa. Dito naman tayo sa panibagong arc. Ayan, welcome to Candon City. Ayan, Candon City. Candon City. Ayan, turn right na tayo dito mga tol pagdating natin sa Candon City. Bagong daan? Ano ba ito? Ganda rin lang. Parang bagong gawa itong daanan na to, no? Ganda rito guys, Okay, ganda. Presko. Sulit guys, sarap ng rides pag ganito. Haba din pala to, 2.6 kilometers. Itong lugar pala to mga tol, ito yung ayun Candon Diversion. Parang bagong gawa din siya, ganda. So dito guys, itong bundok ko tinatap jazz, ba't kaya? Ganda naman ayun makatataywan ng establishment niya
Ganda mga tol, oh. Sulit oh. Grabe. Woo! Napakasarap. Woo! Grabe, ang ganda mga tol oh. Banking, banking. Ganda ng daan no. Nabi. Sulit yung daan eh. Kaya na pa kami bumabakbak. Alas 10 ng gabi kami umalis mga tol eh. Ayun, hanggang ngayon oh, 7:23 AM na. Time check tayo. Pagtungtong mamaya ng alas 10, naka 12 hours na tayo bumabiyahe. Kaya pa naman, nakapagpahinga naman kahit pa paano. Saglit nga lang. Sulit naman yan pag napuntahan natin yung pupuntahan natin din ha. Bawi na yun. Ah, nakakamoy na tayo ng ano, simoy ng dagat. Amoy dagat ang paligid. Ayan ha. Nakaka ano uli. Ayun B, beach siya pala yung B. Parang white sand din siya no? Hindi, tignan mo. Gray ba? Ayun, ano kayang beach yan? Diyan na tayo maligo para malapit lang. 211 pa. Harap naman ng pagod-pod na to. Ayan, kami naliligo guys oh. Ganda. Right mga tol, dito na tayo sa welcome. Ayan, Santa Maria. Ano yan? Nalibnos Santa Maria. Ano ba ibig sabihin nun? Anong salita yun? Ilocano yun di ba B? Nalibnos. Hindi ko alam eh. Ilocos kasi alam ko Ilocano, Ilocos eh. Medyo umiinit na guys. 7:32 AM na. Dito na tayo mga tol sa welcome Narvacan. Yan, Narvacan. Woo! Lawak na, laki na arko nila no. Guys, ang ganda ng pagkagawa nila ng bato rito. Sige mo B no? Ganda oh. Yung mismong pader nya tinagpitagping mga bato. Ang galing, ang ganda. Thumbs up tayo dyan, napakaganda oh. Ang ganda no. Parang ang trabaho niyan di ano, dikit-dikit no. Ang ganda mga tol. Sulit. Grabe oh. Wow. Oh. Napakaganda guys oh. Pagliko namin ni Baby Rito talagang hatakin ka dahil sabi pa lang yun. Mga bato tas dagat. Ayan, tas sa palibutan ng bundok. Ganda, grabe. B, ang ganda ba B? Maganda. Baby, ang daming picture eh oh. Sulit na sulit si Baby. Ang ganda. Ganda dito guys. Tatanghaliin na talaga ang dating namin dun sa ano, Pagudpod. Siyempre minsan lang mapuntahan to, kaya sige, banat na ng banat. Ganda ng ano, panahon ngayon. Thank you Lord. Grabe mga tol. Tingnan nyo naman yung paligid oh. Ang ganda rito guys, grabe. Andun nga yung sobrang layo ng biyahe, napakatagal, pero sulit yung makikita yung view rito. Hindi kayo magsisisi talaga. Ito pa lang yung bundok oh. Grabe no, ganda no B. Pabigan na tayo guys.
Ganda, grabe mga tol. Sulit talaga rito pag pumunta kayo dito. Yung sabi ko sa inyo, yung pagod nyo mapapawi ng ano, kagalakan, napaganda. Tanggal pagod talaga. Grabe oh. Sulit guys. Pero malayo-layo pa tayo. 4 hours pa tayo. 192 kilometers pa tatakbuhin natin mga tol. Welcome, ano to? To Santa. Santa yun, yung pinagalingan natin. Santa pala yung kayo ng view naman. Ganda guys oh. Dito na yata yung ano, yung bridge na ano, luma. Makasaysayang bridge. Dito na yata yung mga tol. O tama, tama ito nga. Ito yung nasira. Ay, nandun yung banda ron. Sa may kabila. Ito. Oo. Ganda no. Hindi pala yung tunay nakita ko kanina. Ganda mga tol, grabe. Ayun yung nasira ng bagyo noon, yung Old Quirino Bridge. Ayun yung isa, yung nasira. Yun. Yun nga. Ayun yung nasira. Ang Old Quirino Bridge na kilala rin sa tawag na Banawang Bridge sa Ilocos Sur ay may malaking kahalagan sa kasaysayan sa Ilocos Sur. Itinayo noong 1931 sa panahon ng kolonyal na Amerikano. Ang 456 meter arch bridge ay sumasaklaw sa Abra River na nag-uugnay sa mga bayan ng Bantay at Santa. Nakaligtas din pala ito sa mga pambubomba ng World War II. Ang nakadaragdag sa kahalagan nito ay ang pagkakaugnay ng tulay kay Pangulong Elpidio Quirino, ang ika-6 na Pangulo ng Pilipinas na tubong Ilocos Sur. Ang pagpapangalan sa tulay sa kanya ay nagpapatibay sa kanyang mga kontribusyon sa rehiyon ng buong bansa. Taong 2001, ang tulay ay nawasak ng bagyong Feria at ito ay hindi nakaligtas sa galit ng Super Typhoon Egay na tumama ng malakas noong July 26, 2023 na sumira sa iconic structure. Noong lamang 2007, ang isang bagong 456 meter na tulay ay tinayo kahilera sa lumang Quirino Bridge at ito ay pinasinayaan ng nooy Presidenteng Gloria Macapagal Arroyo noong 2009. Alright mga tol, time check tayo ngayon, 9:20 AM. Ayan, meron pa tayo natitirang 161 kilometers. Bali 3 hours and 18 minutes pa tayo. Ayan, medyo natatagalan lang talaga tayo sa sa biyahe dahil marami tayong hinihintuan tapos papalipad tayong drone. Ayan, para ma-share natin yung magandang view sa dito sa Ilocos, kung ano yung mga gandang spot. Diretso muna kami ng transient mamaya ni baby, tapos kung goods pa naman, kung kaya, parekta na kami sa Patapat Bridge. So mga tol, welcome to Sinait. Ayan, garlic center of the north. Maraming mga dyan, bawang. Siguro baka number 1 na produkto nila rito, bawang. Sinait, welcome to Sinait. Time check tayo mga tol, 9:43 AM. Nakakaramdam na ako ng pagod sa gutom. Alright mga tol, kakatapos na namin lunch. Ang oras pa lang natin ngayon 10, ano oras ba? 10:15 pa lang. Inabot namin ng gutom
pagod din sa biyahe, sobrang layo talaga. Dito kami kumain ngayon sa C&J Food House. Ayan, masarap yung mga lutong bahay dito, mga lutong Ilocana. Ay bali direkta na uli kami sa biyahe. Dalawang stopover na lang siguro sa Ilocos Norte saka sa sa Pagudpod Art para mapagpa-picture ganyan. Tapos rekta na uli. Biyahe na. Ang init na ng panahon mga tol. Grabe. Alright guys, welcome to Ilocos Norte. Woo! Uy, solo dito walang ganang tao Ganda ng Ilocos Norte mga tol. Okay, picture tayo. Ang Ilocos Norte ay matatagpuan sa hangganan ng bayan ng Sinait sa Ilocos Sur at bayan ng Bado sa Ilocos Norte. Ang lalawigan ay tinatag noong 1818 nang ang rehiyon ng Ilocos ay nahahati sa dalawang lalawigan, ang Ilocos Norte at Ilocos Sur. Ang mga Ilocano, nakilala sa kanilang pagsumikap at pagiging maparaan, ay nagpaunlad ng mga industriya na nagpapanatili sa lalawigan ng maraming siglo. Sa pagkakahati ng lalawigan ng Ilocos noong 1818, itinalaga ang Sarat bilang kabisera ng Ilocos Norte hanggang sa paglipat nito sa luwag sa loob ng taon. Ang Ilocos Norte ay partikular na kilala sa paggawa nito ng bawang, kung saan ang bayan ng Sinait ay tinaguri ang garlic capital of the north. Ang handicraft ay isa pang mahalagang industriya sa Ilocos Norte. Ang lalawigan ay kilala sa mga tradisyonal na likha, kabilang ang mga palayok, paghabi at gawaing kahoy. Grabe mga tol, ang ganda ng arko ng Ilocos Norte. Talagang kitang-kita mo yung pagkaluma nung arko na yon. Tapos ang ganda ng pagkakagawa, Nabi. May Mama Mary sa gitna. Oo, ganda ng picture namin doon guys, sulit. Tapos nakapagpalipad din ako ng drone. Ayun, konting shot din sa aerial niya. Ayun, abuti na kami ng mga alas 3, alas 2 dating dun sa Transient, kasi meron pa isang destination na gusto namin pagpicturan, yung Pagudpod. Syempre dun tayo pupunta, dapat yun talaga sentro ng natin. Meron tayong may picture man lang tayo dun, di ba? Init, grabe, mainit na panahon. 10:51 na, 10:51 AM, maaga pa naman, pero yung init niya parang tanghalin tapat na ewan Okay mga tol, time check tayo, 11:03 AM. Mag-alas 12 na, malapit-lapit na. Meron pa tayong babaybayin na 110 kilometers. Bali 2 hours and 10 minutes. Napakalayo talaga ng Pagudpod. Mahataw-hataw na rin kami ngayon para hindi ganong hapunin na. B, gaganda ng picture mo, B, gaganda ng picture mo kanina. Tuwan-tuwa si baby, gaganda ng picture niya sa arko kanina ng Ilocos Norte. Ganda ng daan dito mga tol. May mga konting banking, may mga beach resort na rito. Kaya napakaganda. Ayan na, Bio, coastal na. Grabe mga tol, sarap dagat. Naramdaman ka na malapit-lapit na tayo sa Pagudpod. Ganda mapato dyan. Nakakawala talaga ng pagod, makakita ka ng ganyan, no? Bukas ligo tayo, Wantosawa ligo tayo. Alright mga tol, dito na tayo sa Welcome Paway, Ilocos Norte. Ayan, nasa Paway na tayo mga tol. Malapit-lapit na sa katotohanan. Pero hindi naman ako gano'ng nakakaramdam ng pagod kasi nakakain na tayo ng tanghalian kanina. Ayan, ngayon awit na lang sa
kamay, braso. Pero yakang-yaka pa rin naman. Alright mga tol, dito na tayo sa Paway Elementary School. Kaliwa tayo pagdating dito. Pindot mo, okay. Doon yung Paway Church sa ano, kabila. Malapit-lapit na rin tayo mga tol. Diretso muna kami ng transient tabi. Sarap mo na matulog. Baka magpahinga muna kami guys kasi ano, tawag dito, grabe rin pagod namin kasi itong rides namin na to, pag out namin ng trabaho, rumekta talaga kami dito. Nag dinner lang kami tas rekta na. Ayan, kaliwa tayo dito, Tulawag. Ayan, palawag naman na tayo mga tol. Lumay bahay oh. Mga ano, mga kapis pa yung mga bintana nila. Labi, pati yung mga kahoy pa no, old school pa yung ano, okay pa rin no. Nako, may ano, maapoy yung ano. May kasunog. Grass fire siya, nako. Sobrang init kasi mga tol. Lumiliyab ng kusa yung mga damo. Oo. Kala ko naman may nagsusunog. Sunog ng kusa, nabi. Sa init ng panahon. Grabe. Ganda ng daan dito mga tol oh. Nakakatakot lang yung abay na yun oh. Yan mo, puno saka ano. Sarap. Grabe. Sarap mga tol, mag-ride. Alright mga tol, time check tayo, 11:36 AM. Ayan, grabe na init. Ganda ng lugar dito. Saan na ba ito, B? Stay on Rodolfo G. Parinas bypass. Ganda ng palipadan doon, kaso init. Ayoko na mag ano, walang lilim eh. Ganda rin ito mga tol oh. Ang haba ng tulay na to no. Ayun, mukhang malinis naman eh. Saka malamig yan kasi parang tabang eh no. Lamig ng tubig nyan. Oo. Ganda oh. Grabe. Maharlika Highway. Maharlika pala to B. Ganda dito mga tol. Hindi ka talaga magsawa dumaan sa ganito. Ito mga tol, kung makikita nyo, ang daming bentahan ng asin. Pagawaan din yata ng asin dito. Ayan o, sako-sako may mga nakabalot din o. Tikit-tikit, ayan, bawang sibuyas, asin. Mura lang siguro dito, kaso ang ano kasi layo pag dito tayo bibili no. Bigat PMB no. Alright, time check tayo, 12:49 PM. Ayun, grabe lakas ng hangin ngayon dito guys. Nasa Burgos, Ilocos Norte na tayo. Malapit na tayo sa Pagudpud. Ang lakas ng hangin no, B. Grabe oh. Mabigat lang tong ADB kaya hindi ganong masampal ng malakas eh no. Ang lakas oh. Oh. Ayun, bangga-bangga. Narahanan pa yung hangin eh. Oh. Grabe lakas ng hangin guys. Ayan, dagat na oh. Lakas ng alon no. Ba't biglang lakas? Ayan, ang ganda oh. Ang ganda oh. Ang lakas na ng hangin sobra guys.
Ganda. Masangalan, no? Mga ano pa rin, no? Alright guys. Nakakalula na, be. Ang lalaki, oh. Windmill, ayan na, oh. Napakaganda. Hindi lang ang mapagpalipad ng drone ngayon, guys. Grabe lakas ang hangin. Ayoko isugal yung ano, drone sa ganyan. Oh, rinig nyo naman sa ano, sa video siguro yan. Kahit naka-mic tayo, meron tayong dead cut sa mic. Ayan, pumapasok. Sobrang lakas talaga ng hangin. Tingnan na natin dito sa GoPro yung ano. Oh, yun, ang lalaki, oh. Ganda. Pasyalan natin yan siguro bukas or sa ano, Sabado siguro. Laki, no? Kala mo lapit na no? Ayun guys, oh. Mas malapit dito na tanaw, oh. Laki, oh. Ang dami, oh. Ang cute, no? Ito pinakamalapit, no? Laki, oh. Parang nakakalula, no? Oo, gigante, oh. Kaya ang lakas ng ikot ngayon yan, guys. Ang lakas kasi ng hangin talaga ngayon. Sobra. Gusto yung mga paliparan ng drone para masilip sana ng buo yung ano. Wala. Hindi kakayanin ng drone to. Bubulaga na lang bigla pag ligo mo. Ang laki, oh. Nabi. Nakakalula. Ang laki. Welcome to Banggi. Guys, palusong dito. Pine tree yung mga nasa paligid niya. Ang ganda, oh. Grabe, ang ganda ng pagkakagawa dito, oh. Ito yung masarap ano, eh. Pagmasdan, eh. Panag-rides, eh. Oh. Ang ganda. Big ride lang tayo kasi wala na akong makitang gasoline station. 3 bar na lang, eh. Pupunta pa tayong Patapat. Pag umulan na maya, cancel Patapat natin. Naka 364 tayo sa ano, third gas up natin, mga tol. 5.55 liters din. Guys, eto na. After ano, umalis tayo doon 10 PM, 10, 11, 12, 13, 1, 12, 13, 14, after 15.5 hours ng pagmomotor, kasama na yung ano namin doon, pahinga sa kakain, tas picture, yan, palipad drone. Ayun, bali 15.5, nakarating tayo ng Pagudpod. Welcome to Pagudpod. Ayan na, picture tayo. Pagudpod na tayo, guys. Ang Pagudpod ay ginawang munisipalidad noong February 14, 1954 sa pamumuno ni Constante Benemerito. Ang Pagudpod ay tinangguri ang Boracay of the North sa Pilipinas dahil sa sikat nitong White Sand Beach, isang ika-4 na klaseng munisipalidad sa lalawigan ng Ilocos Norte. Ito ay napapaligiran sa hilaga ng Dagat Luzon, sa silangan ng lalawigan ng Cagayan, sa timog ng mga bayan ng Adams at Dumalneg, at sa kanluran ng Banggi Bay at ng bayan ng Banggi. Alright mga tol, 3.8 kilometers na lang. Hindi na tayo sa destination natin. Hindi ko alam ba't na-drain yung ano, isang GoPro, no? Sa init siguro na-drain yung battery niya bigla. Maambon-ambon na. 3.6, malapit na tayo, B. Makapagpahinga ka na. 6 minutes, guys. Bukid na bukid dito, no? Maambon-ambon. Right mga tol, malapit-lapit na sa katotohanan. Gaganda, oh, tayong buko, oh. Ayan. Yung ano, inanaman natin na transient mga tol, katapat niya mismo yung sa South Beach. Kaya ayun, yung South Beach liliguan namin yung bukas. Ngayon, pahinga siguro muna ngayon dahil pagod talaga hapon. Pero baka mamaya makarecover, pasyalan na namin yung Patapat. Malapit lang naman na yun.
Ayan, welcome to Saud. Ba't yung patapat? Ayan, Saud. Doon yung patapat, may dulo pa yun eh. Oo. Saud. Dami na pala rito mga tol, tabi-tabi na. Yung gusto ko sana puntahan dito yata sa Maraming Buko, kaso ano, sobrang mahal ng ano, accommodation nila. Hindi natin kaya yun. Pwede naman natin nakarin na lang. Nakarin na lang natin, puntahan natin, no? Yun, ito yung mga tol, isang maganda ano, place to. Ito yung Saud na yan. Yan, ganda yan, ganda ng ano, puro buko talaga. Dito lang tayo sa ano, Kabasan. Ayun yung kulay green na yon, doon tayo. Ibibigay ko rate sa inyo mamaya ng namin, good for 2 packs. Tapos papakita namin yung kwarto. Ayun. Tapos yung ano mismo Saud Beach, ito na mga tol, dito lang yon. Ito na yung Saud Beach mga tol. Ayan, tourist rest area. Ito na yung Saud Beach mismo. Ala, ginagawa yun na menu kayo. Pero ito yun, ganda oh. Diyan. Ito. Dito na tayo. Walang ganang tao, no? Uy, pwede magdikit na sticker dun, Bi, oh. Ayun, bari mga tol, i-check muna ni baby yung kwarto ron. Tapos tatanong ko yung parking dito para ano, mapark ko muna yung motor, tapos makakot yung gamit dun papunta ron. Okay, may mga nakadikit na sticker dito mga tol, oh. Check natin yan mamaya po. Pwede na dyan? Ikaw yung kausap ko, sir? Sige po. Sige po. Thank you po, sir. Yung bayad po pala. Sige po. Ano ko muna yung gamit po. Thank you po. Ayan guys, si Sir Albert. Alright mga tol, magdikit muna tayo ng sticker dito. Ayan, no. Saan natin lagay para meron tayong memory dito sa lugar na to. Dumi ng kamay ko, pagpasensya nyo na mga tol. Ayun. All goods na. Ayan. Layo ng binahin natin from North Caloocan, JD Matmoto. Ayan, dami. Okay mga tol, set up na tayo ng gamit natin sa taas. Doon ko na mapakita yung ano gamit namin. Dito kami sa room 208 sa Kabasaan Transient House. Ayan, 208 si baby. Bali magkakain muna kami. Tabi. Ayan, medyo pangit pa na ngayon mga tol. Pero tingin mo yung ano, maganda yung ano, ulap. Ayan, maganda yung ulap. Kasi umaambon-ambon siya ngayon. Okay lang naman kasi ano, hindi naman kami lalabas ngayon dahil pahinga muna. Ano? Kain muna kami para hapunan na namin ito. Tingnan natin yung labas. Ambon. Ang pa hindi ginamit ito. Ito yung mga labas mga tol. Bukas dadaan tayo dyan. Ito yung sa Kabasaan Transient House. Ayan, kung makikita dito kami tayo. Doon kami sa dulo sa 208. Walang ganang tao ngayon kasi Thursday pa lang.
bali itutulog ko ngayon sa sa kwarto na na-avail namin dito sa Kabasaan Transient House. Ayan, maliit lang siya pero pwede kayo yung mga gamit nyo rin sa baba, tawag dito. Pwede kayo magluto, doon nandun lahat ng kompleto gamit para ka na nasa bahay. Tas yung pinaka-kwarto mo ito, may aircon na siya. May split type na aircon, ayan. Tas yan, ito higaan, ayan si baby B. Kaway ganyan B. Ayan si baby, lamig na lamig, inainitan nga ako siya, lamig na lamig, ayan yung kwarto. Sensya na kaya yung mga gamit namin, no, sa motor ng gulo. Pagod eh. Ayan, tapos ito yung mga gadgets natin, yung helmets. Ayan, ayan, nag-pierce tayo sa drone natin. Ayan, tapos i-turbo rin kayo sa kwarto. Sa kwarto ito yung CR. Sige, na CR dito. Wala yung switch. Wala yung switch na CR dito, B. Yan, may takip yung cover. May cover siya, para safe. Ayan, sorry na guys, tanga lang. Ayan, meron siyang shower, oh. May shower na rin siya. Ayan, malinis ang CR niya. Ayan, bagong tiles. Ayan, cover naman lahat siya. Ayan, may dalawang tuwalya yan. And then yung isa. Ayan yung CR, ayan, malinis siya. Maliit lang din pero good siya. Itong inabay namin na to, good for 2 packs. Ang ano dito, ang rate niya rito, ano siya, 1.5 per night. Ayan, bali nag 3 days kami rito mag-stay ni baby. Ayan, nagkakalaga siya ng 3.5. Ay hindi, 4.5. 1.5, 3.5 plus 1.45. Tapos ang para magpa-reserve kayo rito, kailangan nyo mag-PM sa page nila, tapos mag-down kayo ng 1K through Gcash. Yung nag-down ako para i-reserve yung date kung kailan kayo pupunta rito, kung kailan kayo mag-i-stay. Ayun, mabait si Sir Albert yung nakausap namin dito. Ayun, good siya. Bala ito lang yung kwarto namin. Yun, makikita nyo. Ayan. Sa aircon, ayun yung aircon. Higaan. Ayan, gulo ng namin gamit. Ayun guys. Ayan, room 208. Makikita nyo 208. Tapos ayan, Kabasaan Transient House. Ayan, makikita nyo yung number nila. Pwede kayong dumere kumontak dyan. Ayan. Ito yung kwarto. Tapos kung lalabas kayo, makikita nyo naman ito. Ayan, dilim na. Anong oras na ba? Anong oras na B? 7:26 PM na ngayon. Ito siya. Paglabas nyo, ayan yung hallway. Ayan. 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 May ATM din dito. ATM machine. Bali, kung mawalan kayo ng cash, pwede kayo mag-withdraw dyan. Sa baba lang yan ng Kabasaan. Doon banda. Kita yun na. Kita nyo. Tapos, itong part na to. Ayan. South Beach na yan. Diretso yan. Mahaba hanggang doon. Ayan. Bali, bukas, yan. Ituro ko kayo dun sa sa mismong beach sa Saud. Para makakita nyo kung ano kaganda ron. Yun talagang gusto kong puntahan dito. Saka yung Patapat Bridge, yun talaga. Wala naman ako ibang gustong puntahan. Pero syempre pupuntahan natin ibang mga ganda. Di ba, B? B, ano bang gusto mong puntahan dito, B? Lahat. Lahat, ayun natin yung si baby, mga picture niya kinukuha. Tinignan niya. Tingnan. Ayan, bali, siguro bukas na lang ulit. Ngayong araw ko yung Thursday, May 9, lang muna, puro pagod tayo ngayon kasi halos 14.5 hours tayong nagmotor simula North Caloocan. Bali, ginawa namin pagdating dito, tulog kami, pahinga, tapos kumain kami ron. May mga kainan naman doon sa banda sa dulo pa naglakad kayo. Okay, kita-kits bukas. Alright, good morning. Punta namin ngayon sa Saud Beach. B, pwede ka na ba? Hindi pa. Naka-outfit na rin siya. Dami namin dala. Saud Beach na kami. Dito lang yun. Ayun yung transient namin. Tapos dito na yung sa Saud Beach. Ayan, papasok. Para ma-tour na namin kayo. Good morning po. Kayo na po magbabayad na entrance? Sa Kubo po. Kayo na po magbabayad na entrance po? Mamaya na po. Salamat po. Sige po, thank you po. Ayan guys, bali wala pang oras. Wala pa pala taong babantay. Sa daw to? Sa City Hall ata. Tama, City Hall. 20 pesos lang yung entrance dito. Pwede na tayo pumasok.
Sabi napaganda rito bi oh. Tingnan nyo guys, silipin nyo. Grabe, white sand talaga. Bi, parang sa ano lang oh. Ang guys, so white sand talaga. Uy, grabe. Time check pala tayo ngayon, mga 6:30 AM pa lang mga tol. Kaya napakaaga pa. Ang dami na naman, no? Ang dami ng view. Kaya nga, ito na mga tol. Ay, shit. Ayan ang mga tol, no? Tatag mo dito ka naman. Si Papi. Kamusta rin natin si baby? Kamusta yung balat mo? Alas 8 pala ng umaga, mag alas 9. Sunog na kami agad oh. Sarap maligo mga to. Hindi ka nakaalas tubig nila. Sunog ka agad. Sarap maligo. Kaya pupunta nyo sa Philippines guys. Ito nga pala ang South Beach na matatagpuan sa Pagudpod, Ilocos Norte. Mula Metro Manila ay may humigit kumulang 560 plus kilometers o 12 hours mahigit na biyahe para mapuntahan ito. Ang beach na ito ay tinawag na Boracay of the North dahil sa nakamamangang puting buhangin at kristal na asul na tubig nito. Ang lugar na ito ay perpekto bilang isang destinasyon ng turista para sa iyo na naghahanap ng kapayapaan, katahimikan, makapag-relax at pagtakas mula sa magulo at maingay na lungsod.